Kunyari, ano yung tuturo mo? Turo mo. Ayan. So, gusto mo mapunta sa health yan. Ang lalagay nyo dyan, ay open close parenthesis nyo, pakisulatan. Ang lagay nyo dyan, improper posture. So, sabi mo, ito yung gusto mong gawa ng health. Tama? Ito yung gawa nyo na health. Kasi ganito, kapag sinabi mong safety issue, ano pwede siya ma-fall, injury. Tama? Safety issue to. Ang hinanap natin, paano mo gagawin yung health issue? So, ang lagay natin dyan, correct, improper posture, repetitive motion. Diba? Ano pumapasok dyan? Yung sakit na RSI. Pwedeng RSI, pwedeng MSDS, pwede yan. Ano yung RSI? Repetitive syndromes natin, no? Repetitive motion. And MSDS, musculoskeletal disorder. Okay? Sige po. Yan. Yan. Ano pwede mo lagay? Activity self, ano? Improper posture. Okay. Sunod po yung dito, improper handling of materials. Yan. Improper handling. Anong health hazard mo dyan? Health hazard po ay back pain. Yun. Muscle pain. Yan. Fracture. Huwag tanggalin mo yung fracture. Improper posture. Yan. Hindi. Improper posture, tanggalin mo yung fracture. Pag fracture kasi, safety. Okay? Ano yung sabi natin dyan? Pwedeng back pain, muscle pain, right? Arm pain, o anything. Dyan din yung ano yan. Musculoskeletal. Ayan. Ano pa? Dalawa lang? Dalawa po. Okay? Ito. Ito. Pwede nating lagay ito. Okay? Ano to? Nagwe-welding. Tama? Ano pwede ano? Yung sa election. Okay, ganito. No proper PPE. Okay? Mask, sabi na natin. O welding mask, lagay nyo. Ano pwede maging result? Inhalations. Inhalation of fumes. Ano? Ayan. Ano pwedeng maging result? Inhalation of fumes, ano result? Lung syndrome. Yan, pwedeng magkaroon ng lungs issue. Okay, or TB. Ganyan. Lagay mo no proper PPE para mas malala, prolong. Prolong. Pag sinabi mo prolong, matagal niya ang ginagawa. Na nagwe-welding siya, wala siyang personal protective equipment. Pwedeng mas malala. Pero pag sinabi mo lang, ayun lang yan, ay mababa yung the risk factor. Later, we will explain the risk factors. Okay? Last, ano po yung last nyo? Ito po, slippery floor. Oil and water. Kung slippery floor yan, ano pwede mangyari? Ano pwede mag-result? Safety. Trip and slip. Diba? Kailangan nga natin hanapin, kaya nga po kanina, sinasabi ko, you need to aware what is the safety and what is the health. Kasi yun yung hahanapin natin. In this picture, ano po ba pwede maging health issue? Sige, ito pwedeng safety issue to. More on, ano po ba yung health issue? Sample natin. Sabi mo dito, welding. Tama? Ngayon, presence of chemical. Ano gagawin mo? Lagay mo dito. Kinilista mo. Ayan. Present of toxic boss o toxic materials? Toxic materials. Okay, sinabi mo toxic. Toxic materials. Right? Okay, at work area. Okay, work area, workplace. Okay? Sabi mo. Ngayon, ano po ang pwede maging effect? Right? So, dito ka. Ano ba pwede maging effect pag sa health? Pwede siyang Pwede? Mabingi. Gusto ko marinig kayo, ibig ko sabihin. Pwede po siyang Yon! Allergy. Ano yung skin? Ano pa? Skin irritations. Dito nga tayo sa chemical. Present of toxic material. Bakit pain? Eye irritation, sir. Yan. Eye irritation. Yan. Pwedeng eye irritation. Yan, pwede po yan. Yan yan. Tapos, ano natin? Because of what? Inhalations,
Release of chemicals. of chemical resulting of allergy. Allergy. Yeah, dyan muna tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, dun muna tayo sa pinakamadali or pinaka-identified. Ulitin ko kanina. Ano sabi? You need first to hazard identified so we collect the details para alam natin kung ano yung mga risk factors. Ano po ba yung probability, ano po ba yung severity, ano yung risk level na ilalagay natin. At later po, we will show you to our report ano yung control measures na dapat nating ilagay. Baka mamaya, di ba, ano nilagay mo? Sa health effect, if symptoms persist, consult your doctor. Right? Pwede, di ba? Kasi bakit sir, hindi naman kasi ako doctors. Okay? Nakaintindihan? Sige po, babago na lang po mamaya. Sige po, group 2. Tandaanin lang natin ha, please. Umaga, masarap yung sabaw-sabaw. Ay, hindi pala, sabay-sabay. Yung pala yung sabay-sabay. Yung mahirap pala yung sabaw-sabaw. Okay? Yan. Sige po, teka lang. Malaglag. Malaglag na. Sige po, sir. Yan, ito. Yan. Ito yung kay sir. Gusto ko help muna, ha? Help. Help lang muna. Health service una is yung chemical, na drum of chemical. Nasa sir, pakibilugan. Yan, ito. Wait lang. Group 1. Oo, nagsibato. Okay. Tandaan nyo, huwag kayong nag-aaway. Okay? Bad yun. Isipin nyo, iisa lang ang pinanggalingan nyo. Hindi ko sa'yo magkano, pang-ayos natin. Sabi ng group 1, group 2, ito, isa. 1. Okay. Sige pa. Ano mo? Ang effect siya, Effect. respiratory siya kung ma-blank up na. Respiratory effect. Sa internal o respiratory. Anong klaseng effect ng respiratory? Ang dami nating respiratory effect. Marami tayong nervous. Di ba? Di ba? Utak pa lang, nininervous ka na. Okay, ano? Yan, lang. Okay, sige po. Tapos risk management siya. Waste management. Ito. Number 2. Illnesses ang Illnesses. Anong klaseng illnesses yan? Bakit? ah, Maraming klaseng illnesses, di ba? Kasi bakit? Pag nandyan yung pumamali ninyo, lalagnan ka na. Present of toxic material, toxic waste. So, ano natin? Pwede kang allergy. allergy. Yan, nakalagay nyo ba dyan? Okay. Ano ba? Skin irritation or anything po. Basta depende kung sample natin yan, kung may ano pa yan, galing sa hospital waste. Di ba? Pag hospital waste, di ba? Maraming klase ng sakit yan. Di ba? Ito, nga po yan. Ito isa sa pinakamalala kong ko, yung estudyante ko dati. Ito nasalinan siya ng dugo. Maling dugo ang nasalin sa kanya. Kaya ang naging effect sa kanya, 1 month ang tukin siya. Bakit? Ang nasalin sa kanyang dugo ng gwardiya panggabi. Kaya tuwing umaga. Sinantok na. Nasikiran mo rin yun. Ano ba effect ng sir? Ayun. Okay, joke lang yan. Okay. Number 3 sir is excavation. Sir. Excavation. Ano pwede maging present ng excavation? Kulang sa oxygen pag may tao papasok. O health ba magiging issue doon o safety? Safety yan. Going health. Bakit? Okay? Sabi mo may excavation, ano pwedeng mangyari? Present. Dust. Yes sir. Dust. Right? Tapos, diba? Lagay mo dyan yung boss mo, hudas. Bakit? Toxic yan. Okay, dust. Ano pwedeng mangyari sa dust? Tandaan nyo maraming klase ng dust. Meron tayong tinatawag na wood
Food dust, meron tayong asbestos dust, ano pa? Lead dust, ano pa? Hudas. At hudas. Guys. Okay, dust lang, okay? Pwede. Ano mangyayari kapag ganun po? Anong klaseng dust to? Ayan. Ayan, ha? Okay. Anong ang klase? Anong effect? Okay, ano pa isa? Kung nalagay sa amin sir drilling using power tools. Yan. Drilling power tools. O ano pwedeng naging sakit? Yan. Pwedeng ano? Ang lagay nyo dyan, ang gusto natin natin yan, improper posture. Proper posture. Right? Silipin mo, ganda ng posture mo. Spider-Man. Barena dito, barena doon. Ano yun? Right? Di ba? Yan po. Ano pwedeng ano yan? Repetitive motion or lagay nyo dyan yung tinatawag na MSDS. Ano yung MSDS ulit? Musculoskeletal disorder. O kaya yung mga body pain na sa kamay o anything. Okay? Yun muna, help muna tayo. Okay? Group 3, tingnan natin. Tingnan natin. Help mo na, help. Anong help? Help, help. Apo. Kasi bakit? We need to pinpoint. Tandaan natin ha. Kailangan ma-pinpoint muna natin yung hazard natin. Kasi para alam natin kung ano yung mga control. It's almost the same. Pero, yan. Sige po. 1. Dito ka, dito ka, dito ka. Ano, turo. Improper place of chemical, ito sir. So, pwede rin oil spill yan sir. Oil spill. Tapos improper disposal of chemical kasi natakas siya sir. Proper, ano result? Result, inhalation of chemicals na pwedeng cross na mahihilo ka, dizziness, dizziness. pwedeng pagsuso ka, vomiting, Okay, good. sakit tiyan, infection, pwedeng skin irritation sir. Very good. Number 2. Smoking undesecrated areas. No signages. Doon siya Smoke. nag-smoke. Okay? Ano pwede Because of inhalation, affected on lungs. Lungs issue. Process of irritation ng lungs or eyes. Na pwede nga maaaring mata natin, eye irritation. Mabawasan yung pambuso. Sa lungs naman, magiging causes ng cancer yan. Pwedeng potential cause ng sunog. Apoy na. Hindi, huwag mo na yun. Kasi safety yun. Pag part, safety. Ah. Doon mo muna sa pero. Saka natin na-transfer yun sa okay, tama na pala yan. Yan pa kasi. Yan. Ano yan? Ano ba to? Bricks o wood? Yung ano, sir, yung parang, ano tawag doon? Easy block. Okay. Kapag bricks kasi, tandaan nyo, ang inhalation ng mga dust yan ay yung asbestos. Asbestos. Para ikaw, asbestos. Tama na naman. Okay. Unstable place sir. Lalo naman. Okay, tanggalin yung unstable. Katulad na sinabi ko rin na, anong pinapapalitan ko? Di ba? Ano yan? Improper, improper cutting of brick dust without personal protected equipment or dust. Or table. Di ba? Bakit? Nai-inhale niya na yung asbestos dust. Asbestos dust. Okay? Inhalable, tapos yung wala pa siyang lamesa, pwede mo pasok yung RSI o yung MSDS. SMSDS, pwede rin yun. Pero kung focus mo yung asbestos, mas maganda. Right? Kasi ang alam naman natin, ang asbestos hazard natin, effect, di ba? Ano sabi? Nagiging dizziness ka, di ba? Tapos pinutubuhan ka ng ulugo, tapos may mga, skin irritation, okay? Paul, babagoy natin. Ito sir. Portalet. Place of portalet. Nasa gitna. No signages sir. Proper post, ng portalet, ano issue?
signature, sir. Okay, sige pa. Ano issue? Ano magiging effect? Yung ano, Ay, effect, sir. Inhalation of human waste. Yan. Ano pwede mangyari pag inhalation of human waste? Nose irritation, sir. Yan, excitation. Ano pa? nagsusuka. Ayan. Vomiting. Vomiting, sir. Okay, ano pa? Ah. Lung irritation. Ano pa? Oh. Pwede. Ano nangyayari sa inyo pag nakakamoy kayo ng dumi ng tao? Sakit ng ulo. Tama na yun. Headache. Yan yung mga sakot. Kasi yung amoy niya. Gas na. Effect Oh, niya. gas Gases gas na yan. Sakit ang tiyan. Bakit? Kakain ko na lang. Sabi niya, sir, katatayan ko ba? Nakakita ko tayo. Pwede ba yun? Sir, bakit ka nang tatay? Sir, nakakita ko. Ako yun, sir. Kasi tayo nakakita ko kain, nagbubungan. Tama yun. Nakakawa pa yun. Hindi. Kasi di ba nga, may kwento nga yan, may ano nga yan, di ba, yung doctor kasi sabi niya, sir, ba't ganon? May sakit na malala ata po ata sakit ko. Bakit? Pag kumain kasi ako ng mani, okay, dinudumi ko ng buo yung mani. Nilulog naman kasi sir eh. Hindi, mani eh, pinupo, kinumaya niya to. Binigay siya ng reseta, bumalik uli after 2 days, ganun pa rin. Kumain na siya ng mais, halos buo daw nilalabas niya. Ano ginawa ng doktor? Ganito, gusto mo dumi talaga idumi mo? Yes po. Kumain ka ng dumi. Kaya tayo. Oh. Ano problema niya? Ano lang yan, okay? Okay. So, Oh. Hindi pa tapos. Oh. Hindi pa tapos ang discussion. Dito mo na. Oh. group 1, dito na. Huwag masyadong seryoso. It's only a practice. Practice makes? Makes ano? Okay. Ang ano lang natin dito kasi, okay, lagi ko sasabihin sa inyo. Okay. Ang training natin with the HIRAP o other training regarding sa safety, if you're not practicing in the proper way, okay, in the proper way, eh hindi mo ito matututunan ng tama. Lagi nyo tatandaan yan. Walang pinagkaiba halos sa talento mo. Kahit ikaw ay may LTO license, if you are not performing driving, tama? Mangangapa ka pa rin, tama? Pero meron ka lisensya. Katulad din po ng sa first aid training. Di ba? If you attending a first aid training, ano lagi namin sinasabi? You need to practice. Sa paano pamamaranan? Sabi ko yung humanitarian activities that you need to perform. Ano sample natin? Kunyari, ito pinaka-sample natin ha. May mga paliga ng basketball sa inyo. Di ba? Pag may mga paliga, may mga event, or barangay, you can represent yourself. No, sir, baka kapitan. Sabi mo, sir, kapitan. Yan. Nandiyan po pa yung mga kahawad natin. Okay? Ako po ay nakapag first aid training. Baka pwede po akong tumulong sa inyo as a first aid para sa visit. Di ba? Wala ka namang makikita. Basag ang mukha, yung mga pilay o paano yung pag-ano natin. Ba't tinuro sa inyo sa first aid? Paano siya iba? Eh di ba, ano ginagawa ng iba? Hinahandling. Pag napipilayan ng basketball, di ba hinihila o hinaano po? Di ba? Tapos pinalitin sa ko. Yun po yung maitutulog niya. Kaya ganun din po sa safety. Right? Huwag po kayong matakot to handle a proper reporting. Right? To handle a reporting na magkamali kayo. Okay, bakit? Marami po mga safety officer na nagiging successful because of their fault before. O yung mga maling decision making na nila. Wala naman po safety officer na perfecto. That's why it's a big challenge ng certain kung paano natin ito haharapin. Kasi bakit marami ako nakikita, naririnig, o na-observe, no? Na yung mga safety officer takot gumawa ng permit o job hazard analysis. Takot may pag-coordinate sa operation with your job hazard analysis and even the hierarchy of control.
Okay? Unang-una, para ma-perform mo ang hierarchy of control, you need a help of other person. Sino siya? Si operations, your team, okay? Sa OSH committee, pwede mo gawin, sa OSH team, sa OSH department, with the part of operation. Bakit? Hindi mo magagawa ang hierarchy of control without the proper information. Ano yan? Like the method statement itself. Right? Paano mo babasahin yung method statement kung yung mga details that you need to ask eh hindi mo maasa operations, hindi mo maasa quality, hindi mo maasa operations. Yan po yan. Bali wala po kasi ang ating mga training kung wala tayong communication wise. Right? You need to ask, you need to perform. And also, bali wala po ang ating training kung hindi nyo ito bibigyan ng passion. Right? Huwag niyong kakalimutan. Yan lang kung dalawa na yan. You need to listen first to other person, to the team. Second, yung passion mo. Kasi uulitin ko po, wala pong ibang mag-aakyat sa atin po, sa trono, kundi ang ating sarili. Right? Kung ikaw, magiging masaya ka na nandun sa level being safety officer, right? Eh, ikaw yan. Pero kung ikaw ay mangangarap na umangat, na umangat, na umangat, na umangat, dapat po yung passion mo, alam mo. Ano salita? Pag salita passion, may hirap, may waste of time, di ba? May waste of money na pwede mong tawagin waste. Bakit? Pumating ka na training, hindi mo naintindihan. Tama? Waste of time. Pumunta ka, physically present, mentally absent. Yun po yun. Tama? Yan po yan. Ano sabi nga natin para matutunan mo ang isang bagay? Kailangan i-act mo to sa workplace. Okay? O sa'yo. Kasi bakit? Mataas ang expectation sa atin ng ating management. Sobrang taas. Right? Alam ko naman some of you guys, nung nag-ating kayo ng coach or nag-ating kayo ng coach, di ba? Iba na yung tingin sa inyo ng management nung ikaw ay CP. No? Bakit? Uy, kuya ako yan. Uy, walang ginagawa yan. Tama? Yun ang madalas naririnig natin. Pero ano, in deep inside, it's a part of the joke of the management. But you need to show them. No? Na sir, ito yung natutunan ko, ito yung diniliver ko sa workplace. Kakaintindihan? Yes, huwag po natin sayangin yung binayad natin o huwag natin sayangin yung time na meron tayo. Okay, sir, mas masarap uminom, mas masarap ganito. Okay lang yan. Okay? Sabi nga natin, may lang ang buhay, pero hindi po sunod-sunod dapat ang enjoy. Right? Kailangan alam mo kung paano mo ito i-improve pa. O gagamitin mo na salita, improvement sa inyo sarili. Okay? Passion and listen po ang ating po. Okay? Any questions? Nan-sopas o nan-lugaw?